Eto, mainit na balita mga idol. Eto, mga idol, pag-usapan natin kung bakit o paano natalo ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei dito sa first game nila sa FIBA Asia Cup. Check natin ang mga in-game stats kung saan nga ba nagkulang ang ating national team, kung bakit lumitaw na sobrang nag-struggle sila kontra dito sa lumalakas na team ng Taipei. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Nakakalungkot mga idol no dahil akala natin tuloy-tuloy na. Galing sana tayo sa matatag na panalo kontra Jordan at handa na sana ang Gilas Pilipinas para ipakita ang tapang ng bayan. Pero bakit parang kabaliktaran ata ang nangyari? Sa simula pa lang, kontrolado na ng Chinese Taipei ang laro. Imagine this, halos 39 minutes. Silang abante habang ang Gilas, 11 seconds lang ang naranasang lead. Ibig sabihin, from start to finish, tayo ang habol ng habol. Walang rhythm, walang solid momentum. Kahit may mga miniran tayo sa third at early fourth quarter, lagi rin tayong binubuhusan ng tres pabalik. Parang bawat rally ng Gilas, sinasakal agad ng Chinese Taipei. Pero kung titingnan mo yung stats, klarong-klaro kung saan tayo nadali ng Chinese Taipei. Grabe, di ba? Tapos yung biggest lead nila umabot ng 17 points. Halos wala tayong naging sagot sa opensa nila, lalo na sa perimeter shooting. Tumira sila ng 12 out of 27 sa tres. That's 44% shooting from deep. Meanwhile tayo, 8 out of 28 lang, around 28.6%. Pero ito pa, rebounding battle, sobrang lopsided. Chinese Taipei had 48 rebounds. Tayo, 24 lang. At dun pa lang, talo na tayo sa second chance points. Sila may 22. Tayo, 0. As in wala. Dagdag mo pa dyan, yung bench points nila umabot ng 41 points, samantalang tayo 18 lang. So kahit maganda ang simula ng starters natin, wala masyadong follow-up mula sa second unit. Si Scottie Thompson ang nanguna para sa Gilas with 16 points, 7 rebounds, 5 assists, at efficient shooting 7 of 10 sa field. Si Justin Brownlee ay may 19 points at 5 rebounds pero struggle siya sa tres, nasa 2 of 4 lang. Si Kevin Kiembao late na ipinasok sa second half pero nagpakita pa rin siya ng hustle with 17 points at 3 rebounds at pinangunahan din niya ang mini-run ng Gilas sa fourth quarter. Samantalang si AJ Edu, kahit limitado ang minuto, nag-ambag siya ng 8 points at 12 rebounds. At solid din ang kanyang interior defense laban sa mga Taiwanese. Pero kulang pa rin ang collective team effort. At dito talaga tayo naungusan ng mga Chinese Taipei. Mas solid yung rotation nila, mas consistent execution at mas aggressive ang mga guards nila compared sa Gilas. Kung hindi maaayos ng Gilas ang kanilang game kontra sa New Zealand, babagsak sa 0-2 ang record nila sa group stage. Kaya't kailangan nilang manalo sa New Zealand para makaiwas sa mas mabigat na kalaban sa knockout round. Pero kung walang maipapanalo ang Gilas, talagang goodbye na tayo sa FIBA Asia Cup. Hindi pa naman tapos ang tournament, pero malinaw. Kung gusto ng Gilas na masira ang 40-year drought sa FIBA Asia Cup, kailangan nilang mag-step up. Lalo na sa hustle plays, rebounding, at bench contribution. Sa palagay mo, idol, ano ba ang mali sa game o sa mismong strategy ng Gilas? Lineup ba? Coaching staff? Individual players? O malakas lang talaga ang mga nakakalaban ng Gilas? Comment mo sa baba at pag-usapan natin.